Me, drug user. Na, di ka nang ngaipitan ni sir? Me, drug user. Na, di ka nang ngaipitan ni sir? Mga hurot maputa mo silingan, sir. Dikado ta ni sir. Nya isa. So, ibig sabihin, alam mo yung ibig sabihin ng taong ito? Na, ang sabi ng pulis, bring me drug user. Tapos ang sabi nung nagre-react na bobo, mauubos daw po yung kapitbahay nila. So, ibig sabihin po, yung agad dyan sa lugar nyo, dyan sa Davao, karamihan dyan adik pala. Eh kasi sabi mo, maubos yung kapitbahay nyo. Kasi sabi ng pulis, bring me drug user, di ba? Oh. Patuloy natin. Sa pagyudang na masuko ang gobyerno ni sir. Maayong adlaw mga higala, ganahan Oh. baka og easy money Kana sir. for 2,000 pesos. Bring me 2,000 ha, drug user. Ito mali po yung isa pa tong pulis na to, hindi rin nag-iisip eh. Di ba? Wala rin sa ayos eh, di ba? Bring me drug user daw. Tapos, gusto mo ba daw ng easy money? So, kung makapagdala ka daw ng drug user sa kanya o magsumbong, di umano ha? May 2,000 ka. Easy money. Ang tanong, tama po ba yun? Maling-mali po yan, di ba? Kasi, ako, kaya ko rin gawin yan. Na magturo-turo lang ako ng tao, adik po ito, ganyan, di ba? Makakasira ka po ng tao kung ganyan. Mali po yung proseso ng pulis na to. At balita ko, sinibak na po ito sa kanyang pagkapulis. At dapat lang pong sibakin yan yung ganyang klaseng, nag-iisip ka ba, sir? Dapat lang, sir, masibak ka. Hindi ka nararapat na maging pulis. Upload pa more! Mali yung ginawa mo eh, mali. Hindi ganun. May proseso tayo, may proseso. Diba? Hindi yung bring me ka pa dyan. Kung sino yung drug addict. Oh, mas maniniwala ako sa'yo ang targetin mo, drug lord. Pag sinabi mo dyan, bring me drug lord, susuportahan kita. Pero yung maliliit lang, kinakaya-kaya nyo lang yan eh. Oh, hindi naman natin tinutolerate, pero may proseso tayo. Kailangan patunayan nyo na yan nga'y gumagamit, addict nga, di ba? Pero yung drug lord yung targetin nyo. Kasi kung wala ng drug lord po, di ba? Wala nang addict. Oh, di ba? Oh, ganun lang naman yung kasimple. Pero, ayun na, may balita po kanina na nakita ko, okay? Na nasibak na po ito sa kanyang pagkapulis. Dapat lang yan sa'yo, sir. Okay? Ang dami naman po nating pulis na matitino, pero ewan ko bakit ganyan siya. No? Oh, ganyan siya may pa-bring me pa siyang nalalaman. Okay? Oh, nag-viral po yan, ha? At di umano, sibak na yan sa kanyang pagkapulis. Okay, tuloy natin. Patay. Hurot na mo silingan, sir. 5,000 pesos, dali ko ninyo og street level Na, drug mao na gyud ni. O sa inyong giwala. Batagbo kag hatagan ni sir. Oh, di ba? So, yung drug pusher, hindi po yan mawawala. Marami po yan sa tabi-tabi. Diba? Pero mali yung, hindi ko tinutolerate yung yung sinasabi ng pulis na ito. Mali yan. Oo. Ang target mo dapat, yung drug lord. Tingnan natin yung angas mo. Diba? Oh, pero kung drug pusher lang, hindi po mawawala yan. Hanggat meron drug lord. Tama po, diba? Pero mali yung ginawa ng pulis na to. Oh, bakit kaya ganyan mag-isip yan? Ha? Oh. Oh, ano yan? Para may content lang, ganyan. Yan ako, mag-isip-isip po kayo. Buti na lang na may social media na po ngayon at nalalaman po natin kung sino yung mga hindi po karapat dapat maging pulis. Okay? Mali-mali yung ginawa mo, sir. Ha? So, ito, sunod natin to. Isa itong DDS, isang kulangot na DDS at galit na galit po sila kay PBBM dahil kinamayan nga itong si Jinping. Panoorin po natin yung video. Sino na ngayon ang maka-China? Alam ko na bakit kung nagkaganyan siya. Sino na ngayon yung maka-China at alam mo na bakit nagkaganyan siya? Sige, Wala na siyang kakampi. Wala na siyang kakampi. Tanga! Wala na daw kakampi. May Amerika, may Japan, kompleto. Yung China, okay naman kay PBBM. Hinamayan, nakipagkamay pa nga si Jinping, di ba? Tanga! Ayun na yung walang kakampi ngayon kasi yung inaasahan yung China, abay kumakampi na paunti-unti kay PBBM.
Kanino ba kayo kakampi? Wala na kayong kakampi, mga tanga. Diba? Nagpanik ba kayo? Baka yung pondo ng China na, syempre, di umano, pinupunduhan kayo eh. Nagpapanik ba kayo? Baka biglang mawala yung binabayad sa inyo dahil si PBBM kinausap ngayon si Xi Jinping. Paano na yan ngayon? Tanga talaga. Wala nang taga-ibang bansa na magpapautang sa kanya. Wala nang taga-ibang bansa na magpapautang sa kanya. Samantalang di umano, ayan si PBBM ay nakapag-uwi ng mahigit 50 billion investments sa Pilipinas. Wala kasi ito eh. Gumagawa ng sariling kwento yung tanga eh. Diba? Walang utak, may sariling mundo ang inutil na to. Yan kasi, mag-isip-isip din, wag tatanga-tanga. Mariusip naman. Ay, nako po, tuloy. Kaya ito na lang yung ginagawa niya. Ang kalaban mo'y mahalin. Love your enemy. Ito na yun, Grabe talaga ang talino ni Bubong. Ang mga kasi, syempre naman matalino talaga yung ating Pangulo, aming Pangulo, di ba? At yung presidente mo, Bobo, bakit? Nakakulong, ang payat na dun, para na daw kalansay. Si PBBM matalino, at totoo naman, love your enemy. At syempre yung mga nanunungkulan sa gobyerno, hindi naman po personalan yung gusto nila. Trabaho lang, walang personalan. Ano lang naman yan. Syempre, ang Pangulo namin ay talagang napakatalino. Pero yung Pangulo mo, mayabang, mahangin, saan nagpunta ngayon? Doon sa dahig, sa kulungan ng baboy. Nag-relax po ngayon sa kulungan ng baboy. Ang sarap ng higa ni Digong dun. Diba? Paano na yan ngayon? Paano nyo tutulungan yung tatay nyo? Kahit sino pa maging presidente ng Pilipinas, tandaan nyo, hindi po matutulungan si Digong doon sa dahig. Hindi po yan mapapalaya. Kasi hindi po kontrolado ng gobyerno ng Pilipinas ang International Criminal Court. Nagigets mo yan? Matanda na si Digong. At alam ko, yun na yung magiging bahay na habang buhay. Yung ICC, di ba? Digong. Digongski in ICC. Yun na yun. Kaya tanggapin nyo na yung masakit na katotohanan, mga tanga. Talaga nag-iisip? Talaga nag-iisip. So ngayon mga pre, pag-usapan naman po natin itong si Mayor Susan Yap. Ayan kasi grabe. Grabe itong nangyayari po ngayon kay Mayor Susan Yap, mga pre, no? Alam ko marami siyang kalaban ngayon. Talagang ginigipit po siya. Pero tingnan natin, pag-usapan po natin si Mayor Susan Yap. Ito meron daw pong disqualification or na-disqualify daw po si Mayor Susan Yap. Okay? Pero teka lang, pag-usapan natin to, mga pre. Hindi pa tapos ang laban. Ayan Dahil ang babaeng ito, hindi basta-basta sumusuko. Matapos ang desisyon ng COMELEC na tanggalin siya bilang alkalde ng Tarlac City. Nagsimula na ang isang mainit na labanan para sa katotohanan. At ngayon, ilalabas natin ang kwentong ayaw ipalabas ng iba. Diba? Kamakailan lang, naglabas ng desisyon ang COMELEC. Ayan disqualifikado raw po si Mayor Susan Yap dahil hindi umano siya residente ng Barangay Tibag, Tarlac City. Grabe. Pero alam naman po natin, kung ikaw may pera, pwede ka pong bumili ng bahay doon sa Mindanao or di kaya Quezon City na nakapangalan sa'yo. Diba? Pwede naman yun kung may pambili ka. So, yun yung nasilip yata ng kalaban. Kasi bakit may bahay ka sa ibang lugar? Kung ikaw ay taga Tarlac City, bakit may bahay ka sa ibang lugar? Di ba? Pero eto na, ayon sa kanila, ang bahay daw ni Mayor ay bodega lang. Isipin mo yun, isang bodega raw ang tirahan ng alkalde. Pero ayon kay Mayor Susan, malaking kasinungalingan yan. Ayan dahil ang compound na
tinutukoy nila may maayos na tirahan, kumpletong pasilidad. At ito mismo ang tahanan ng kanyang pamilya mula pa po 2014. Oh, kalain mo yun. Diba? Ito, ang matapang po na sinagot ni Mayor Susan ang mga aligasyon po. Okay, laban sa kanya. Oh, Tarlac City ang tahanan ko. Yan Dito ako nakatira. Yan po yung sabi ni Mayor Susan. Dito ako naglilingkod. Totoo naman yun. At dito rin ang puso ko. Oh, kasi kung yung puso niya po nasa Quezon City, dapat doon siya tumakbo. Pero mula 2014, di ba? Nasa Tarlac City na po yan. Oh. Ipinakita pa niya ang mga dokumento, ID, litrato, at mga affidavit, di ba? Bilang patunay ng kanyang paninirahan. Oh. Pero higit sa lahat, ang patotoo ng mga mamamayan ng Tarlac ang pinakamalakas na ebidensya. Ayaw naman doon sa mga taga-Tarlac, kilala namin si Mayor. Nandito siya, hindi yan outsider. O, di ba? Oh. Hindi lang ito simpleng issue ng tirahan. Ito ay usapin ng karapatan ng mga butante. Ayun sabi nga ng League of Municipalities of the Philippines Tarlac Chapter, ang boto ng tao ang tunay na boses ng demokrasya. Ayun ang pagbaliwala nito ay paglapastangan sa kalooban ng sambayanan. At totoo naman po yun, di ba? Paano mo babaliwalain ang boto ng libo-libong Tarlakenyo base lang sa isang isyong matagal ng pinasinungalingan? Habang ang iba ay tahimik na lang, si Mayor Susan lalaban po yan. Di ba? Hindi para sa sarili niya, syempre. Kundi para sa mandato ng mga taong nagtitiwala po kay Mayor Susan. Maaaring dungisan nila ang pangalan ko. Yan po yung sabi ni Mayor Susan, sabi niya, pero hindi nila kayang alisin ang aking pagmamahal at serbisyo sa Tarlac City. At habang patuloy siyang binabato ng isyo, tahimik siyang nagtatrabaho. Wala pang drama, walang drama-drama, yan trabaho talaga. Walang papunggi, pagpapaganda, talagang trabaho at malasakit lang po. Diba? Ganyan po yung totoong may pagmamahal sa kanyang nasasakupan. Eto pa. Gusto kong itaas ang pamantayan ng politika, dagdag pa niya. Hindi tayo dapat bumoto sa sayawan, sigawan o paandar, kundi sa gawa at puso ng isang lingkod bayan. Kaya para sa kanya, tunay na laban ay hindi lang sa Comelec, kundi sa sistema na paulit-ulit na minamaliit ang boto ng mga tao. Diba? Kung hindi may tama ito, babala ni Mayor, delikado ito dahil unti-unti nating nawawala ang demokrasya. Diba? Kaya ngayon, habang yung iba ay nagdududa, si Mayor Susan Yap ay naninindigan. Hindi siya takot, hindi siya aatras. Dahil ang totoo, ang isang leader na galing sa puso, hindi basta-basta ginigiba ng politika. Diba? Hindi ako susuko, yun po yung sinabi ni Mayor Susan. Lalaban ako. Hindi lang para sa sarili ko, kundi sa mga Tarlakenyo. Diba? Yan po, si Mayor Susan Yap matatag. Dapat, syempre, totoo. Isang leader na hindi kayang patahimikin ng politika. Kasi ako po'y naniniwala, ito'y pamumulitika lang po ito. Okay? So, anyway, hindi ko na po papatagalin yung aking reaction dito. Ayan, syempre, bago po tayo magtapos. Ayan, kung bago pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, subscribe, para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. Siyempre, ganito lang muna yung ating video. Kita-kits po sa susunod na video. Ingat po ang lahat.